itong vlogger na Pinas lang. Bata pa. Baka meron kayong nalalaman, pwede kayong magkomento dyan sa baba. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Diba? Sayang 24, based doon sa mga sa napanood ko, 24 years old. 24 years old siya Ito, yan Saka sa kanilang tinitirhan mismo, may nag-aabang. Kaya kung halimbawa, sinilip ko din po yung mga ibang mga content niya Talagang hindi siya ordinaryong vlogger. Inisa-isa kong pinakinggan yung mga ibang mga content niya, yung latest. Talagang yung mga mensahe niya may pagka-politika, political talaga, politika. Kaya sinabi doon sa mga ibang description, isang political vlogger binaril. Grabe. Ayun daming pinag-uusapan na Mia Alicia sa hospital. Vlogger Mia shot dead in Caloocan City. Ayun marami din yatang lahat ng lumalabas na balita ginagawa niya ng content. At patay ang anti-DDS. Nabasa ko based dito sa mga lumabas sa social media ay BBM vlogger, mga DDS sinakyan ang pagkamatay. Sinakyan din Grabe may itsura maganda Pagpanaw ni Mia Alicia ginawang nako. Meron din akong nakita, grabe din talaga yung pagkasuklam niya kaya Tatay Digong. May t-shirt na bring him home, may kumontra ginawang don't never bring home. Sayang nakakapanghinayang naman yung ganitong bata pa, malaki pa ang future. Ito katulad nito, anong ibig sabihin? Imbes na condolence, pasasalamat dahil wala na siya. Imbes na condolence, ano kaya ibig sabihin nito? Kapag sa unang ako dahil hindi ko naman siya kilala, ngayon ko lang nakilala nung patay na siya. Isipin ko na doon sa laman ng kanyang vlog, tinitira niya talaga yung mga DDS. Si BP Sara, nag-comment siya doon, panay negative lahat. Pero kapag kay BBM, maganda. Kaya minsan iniisip na, tao ni BBM. Based doon sa mga social media, pumatay kay Mina. Di ba? Ang daming nag-react, reaction nito. Pero dito yung spotlight talaga, latest update. Sige, tingnan nga natin dito. Wait lang. Baka mayroon kayong nalalaman. Comment yung naman dyan po sa baba para may contribute. Pero ito kasi nangyari sa mismong inuupahan niya. Pagdating niya sa harap ng gate ng inuupahan, malamang may nag-aabang. Pag unang iisipin ko talaga dito, baka, pero malabong iisipin ko na yung mga DDS kasi sinasabing sinisiraan niya yung si BP Sara, sinisiraan niya kumbaga negative, kumbaga anti-Duterte, ibig sabihin hindi rin ako naniniwala na yung lumalabas sa social media na baka pinaligpit ng mga DDS, hindi yon. Ang una kong nasa isip ay pwedeng may kaalitan yon. Yung unang pumasok sa isip ko kasi merong lumabas na video na kahit sa highway yata may nakasagutan na rider, and then pwedeng sa mga kakilala, close friend, pero hindi natin alam kung ano talaga kasi inabangan inantay. Yung 16 na yun pala yung pinakahuling araw.
Hello, 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 hello. Dinig ba tayo dyan? Hello, hello. Oh. May audio ba tayo? Diba? Meron. Oh. Okay. Yeah, tingnan natin May bumisita naman. Yung bakit ito parang na-curious ako, imbes na condolence, ano yung sinabi? Tingnan natin 46. Pag-alala kay Mina Alasia, huwag muna tayong humusga. Oh, pero remembering Mia, ano kayang pinaggagawa nito? Tingnan natin, anong pinaggagawa nito? Mia Alicia dead in Caloocan City. Madaling araw, inabot siyang madaling araw Yung boyfriend niya, buti nakaligtas yung boyfriend niya pero tinamaan din, sinugod lang sa ospital. Ano ito? Patay ang anti-DDS. Okay. Ito mga pinagpipiestahan talaga ngayong araw. Ayoko munang tingnan natin, silipin natin yung mga viral na ginawa ng mga taong bayan. No? Tapos may konting explanation kasi dito. Panay haka-haka, siyempre tayo magbigay din tayo ng opinion natin, no? Silipin din natin. Di ba? Silipin din natin para patas. Political vlogger patay sa pamamagitan. Ito yung sa DCR. Ito yung unang napanood ko Kakasuhan ng PNP dahil gumawa sila ng fake medical record. Ito yung 2 days ago, ito yung content niya. Pero kapag tignan natin talaga, mostly kontra kaya DDS. Ito naman, what happened to Mina, Philippines vlogger dead one day. Gabi naman yun fake naman yung ginawa nila. Gabi yun Bakit ang liwaliwanag yung nilagay na picture? Tragic final moment. Ito naman, huli na ang nagpatumba kay Mia. Ito bago to. Ito na yung puto ka. Hindi. Tukoy na. Grabe, tukoy na po ang dumali kay Alicia. Totoo kaya? Ito, pero maganda to. Dito. Shoutout po sa, alam nyo to, kilala nyo to, yung vlogger na ito. Ngayon ko lang nakita Ayan Sino ang vlogger? Pero ito, anti-Duterte. Based doon sa mga content niya. Kaya tinawag na BBM vlogger kasi nasa hanay ng administrasyon. Pero yung about reaction doon sa kanyang pagkamatay, tingin ko, sa opinion ko lang po top 1, top 3 na pwedeng kaalitan niya. Pwedeng personal na kaaway. Pangalawa, kung may negosyo, siguro o kaya may pinautang, about negosyo, about kaperahan. Pangalawa yun. Pangatlo na lang yung about doon sa content na ginagawa niya. Yung mga tinitira niya yung Dutertes. Pangatlo lang yun. Pero ang pinakauna, pag ako, yung opinion ko, based sa aking nabasa sa social media, ay number 1, mga personal na mga kaalitan. Pangalawa, pwedeng about sa negosyo, kung may negosyo man. Yun ang aking base sa aking personal na humble opinion. Pwede niyo pang ilagay din dyan sa baba. Baka meron din po kayong personal. Kung iyong viral kasi ito pinag-uusapan. Last na araw, lumabas sila ng July 16.
nag-happy-happy na maganda naman ang suot, sexy, no? Kasama niya yung boyfriend niya. At nung papauwi sila, di magse-17 na yon, madaling araw. May naghihintay pala, nag-aabang sa kanilang inuupahan dito sa report. Paglabas, yung nauna yata yung boyfriend niya, buksan yung gate, tapos sumunod siya, may lumapit na lumabas riding in tandem. Ayan, pinagbabaril sila. Talagang pinungtirya si Mima. Basahin natin Kaya po silip. Ito yung report. Okay. Alicia Lipata, better known as online name Mima Alicia, was shot dead by motorcycle riding assailant outside her home in Barangay 1, Cordon City, early July 17. A live-in partner who was with her at this time was wounded in the attack. The NPD has formed special investigation task force, no? Hirap. Mahirap yung mga ganitong reaction doon sa kanyang pagkamatay. Tingin ko, halo-halo. opinion ko lang po, top 1, top 3 na pwedeng ka. Ano sa palagay nyo? Bakit kaya? Pero sa akin, ang una, top 1 talaga is may personal siyang kaalitan. Pwede niyang ilagay din po kung ano sa palagay nyo. Pangalawa, kung may negosyo siya, about, siyempre, pag negosyo, minsan andyan ang utang, andyan ang mga customer relation, kung may hindi pagkakaintindihan, may gustong tapusin, option 2 yun. And option 3 na lang, yung about dito sa content na ginagawa niya. Ayan po sa aking personal na opinion. So sabi nga nila, everybody has own opinion.